Sa isang liblib na lugar sa Myanmar ay may isang tribo na may kakaibang kultura at tradisyon. Ang mga batang babae at mga kababaihan ay naglalagay ng singsing sa kanilang mga leeg para humaba, kaya ang mga kababaihan sa tribong ito ay mahahaba at hindi normal ang haba ng kanilang mga leeg, na kagaya ng ibang mga kababaihan. Bakit kaya nila ito pinapahaba? Yan ang ating alamin sa ating kwento ngayon. Kaya kung bago ka pa lang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na, at huwag kalimotang i-like, at pindutin ang notification bell, para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Ang Padaong ay isang grupo ng mas malaking tribong kaya. Sila ay nakatira sa mga kabundukan ng Hilagang Kanlurang Thailand at Timog Silangang Myanmar. Ang tribong Padaong ay isa sa mga tribo na may pinakamahabang leeg sa mundo. Ang pinakamahabang leeg ng tao na naitala ay mula sa mga tribo ng mga babaeng Padaong. Ang kanilang leeg ay umaabot sa 40 sentimetro o 15 pulgada ang haba. Mahalagang tandaan natin na ang karaniwang leeg ng tao ay nasa pagitan lamang ng 10 at 12 sentimetro ang haba. Pero sa tribong ito, ang mga kababaihan ng Padaong ay mahilig na itali o nilalagyan nila ang kanilang mga leeg gamit ang mabibigat na brass rings o coils upang baguhin ang hugis ng kanilang mga leeg at balikat. Ang mga coils na ito ay kayang iunat ang kanilang mga leeg ng mahigit 1 talampakan. Kilalang nagsusuot din ng coil ring na mga bakal sa kanilang tribo ang kanilang mga batang babae sa kanilang mga leeg, kahit bago pa man ang kanilang pagdadalaga. Karaniwang nilalagyan sila ng kanilang unang coils kapag tumuntong na sila sa edad na 5 hanggang 9. Sa paglipas ng mga taon, ang coil ring ay pinapalitan ng mas mahaba pa, na nagdadagdag ng mas maraming ikot ng coil habang lumalaki ang bata. Habang nadagdagan ng mga coil, itinutulak naman nila pababa ang mga ribs at collarbone, na lumilikha ng espasyo, para sa higit pang mga singsing, na nagbibigay ng elongated na hitsura sa kanilang mga leeg. Pinapayagan naman silang alisin ang kanilang mga coils sa kanilang leeg, maliban kapag nililinis ang brass o ang kanilang leeg mismo. Ayon sa pananaliksik na isinagawa noong 2018 ng Ochuma Women's University, natuklasan nila na ang mga singsing o coils na ito, ay nakapagpadagdag ng distansya ng leeg, mula sa suprasternal notch, hanggang sa mas mababang panga, ng hanggang 19.7 cm o 7.75 na pulgada. Mayroong iba't ibang teorya din, hinggil sa dahilan kung bakit isinusuot nila ang mga coil na ito. May ilan na naniniwala, na ang mga ito ay unang isinuot, upang takutin o pangontra sa mga slave traders o yung mga naghahanap ng alipin, habang may ilan namang nagsasabi, na ang mga singsing o neck coils, ay layuning protektahan ang mga bata o kababaihan, mula sa pag-aatake ng mga tigre, na karaniwang pinupuntirya at sinasakmal ang leeg. May ilan din na naniniwala, na kaya isinuot nila ito, dahil sa paniniwala na hindi ito kaakit-akit sa mga kalalakihan mula sa ibang tribo, kaya hindi nila masakop ang kanilang mga komunidad para makipagtalik sa kanilang mga kababaihan. Ang urbanisasyon ay nakaapekto sa kanilang tradisyonal na kulturang ito ng mga tribong Padaong. Sa ngayon, ang ilang mga kababaihan sa tribong Padaong ay nagprotesta na hindi na nila muling isusuot ang mga singsing na ito sa kanilang leeg, dahil ang tradisyon nila ay naging balakid na sa kanila. Ang gobyerno ng Myanmar ay kumontra din laban sa mga pagsusuot ng singsing sa kanilang leeg, bilang pagsisikap nila na magmukha silang moderno bilang umuunlad na bansa. Bilang resulta, maraming kababaihan na sa Myanmar ang nagsimulang sirain ang tradisyong ito. Gayunpaman, ang ilang mga matatandang kababaihan at ilang mga batang babae na nasa malalayong nayon ay patuloy pa ring nagsusuot ng mga singsing o coil sa kanilang mga leeg. Ano ang masasabi mo sa tradisyon at kultura ng tribong ito? Mag-comment ka lang, at ating babasahin. At muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.